Kamusta sa inyo mga kapatid? Sa oras na ito, um, titingnan natin mga kapatid kung paano ba ang tamang pagdarasal ayon sa salita ng Diyos sa Biblia, sa Word of God mga kapatid. Sa Mateo 6, talata 6 at 8. Ito mga kapatid. Sa Mateo 6 talata 8, Mateo 6 talata 6, Mateo 6 talata 6 hanggang 8 mga kapatid. Samahan niyo ako mga kapatid na aralan ang salita ng Diyos. Paano ba ang tamang pagdarasal ayon sa Biblia? Basahin ko na. Ngunit kapag mananalangin ka, 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo ng hihimang siyang pagbibigay sa iyo ng gantimpala. Sinasabi diyan mga kapatid na kapag magdarasal daw tayo, pumasok daw tayo sa silid, sa kwarto, doon daw tayo manalangin, doon daw tayo magdasal. Kapag magdadasal ka, pumasok ka sa kwarto, isara mo ang pinto. Kung wala kang kwarto, magtago ka, mga kapatid. Magtago ka at doon ka magdasal, mga kapatid. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, pumasok ka daw sa kwarto, isara mo ang pinto, saka ka magdasal sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo ng hihimang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ayun mga kapatid, magdadasal ka na lang. Pinagpala ka pa ng Diyos, binigyan ka pa ng gantimpala ng Diyos, mag-pray ka na lang. Pala ka pa ng Panginoon. At pangalawa, 7. Mateo 6, talata 7. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salita, walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga sinasabi sa verse na to, mga kapatid, na pag magdarasal daw tayo, huwag na tayong gumamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Yung mga paulit-ulit na salita, kagaya nun, kabulang-kabulahang salita. Yun yung mga kapatid, kagaya nung sa mga Katolik, pero hindi ako nang atake dito ba. Yun yung sinasabi ng Biblia tungkol dyan.